Isa ka ba sa mga naiinis tuwing umuulan? Ang ulan ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga lakad tayong hindi natutuloy at may mga gala tayong hindi nai-enjoy. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ulan lalo na't nagsisimula na naman ang tag-ulan dito sa Pilipinas, lalo na sa parte ng Mindanao. Ano nga ba ang sanhi ng pag-ulan sa isang lugar? Habang lumalamig ang parsila, namumuo ang singaw ng tubig sa mga patak ng ulap kaya lumalaki ang mga ito. Kapag masyadong malaki ang mga ito para mahawakan ng updraft, bumagsak bilang ulan. Sa makatuwid, ang mga lugar kung saan mas madalas na tumataas ang hangin ay nakakakuha rin ng mas maraming ulan at umuulan ng mas malakas kapag malakas ang updraft. Ano naman ang updraft? Ang updraft ay isang paitaas na agos ng hangin. Nabubuo ang mga ulap kapag nagsimulang umiikot ang malalakas na updraft ng hangin. May tatlong main types ang ulan. Una ay ang convectional rainfall. Ang convectional rainfall ay bumubuo ng convection currents. Ito ay mangyayari kapag ang ibabaw ng lupa ay nagiging mas mainit kaysa paligid. Ang convectional rainfall ay nangyayari sa isang matatag o mamasa-masang kapaligiran. Habang tumataas ang temperatura, tumataas ang mainit na hangin. Ito ang tinatawag na evaporation. Pangalawa ay ang orographic o relief rainfall. Ang relief rainfall ay nangyayari kapag ang basa-basa na hangin ay itinaas malapit sa isang bulubundukin. Ang basang hangin ay dumaan sa hanay ng bundok. Habang umuusad ito, lumalamig ang hangin. Dahil dito, nabubuo ang mga orographic na ulap na siyang pinagmulan ng ulan. Ang pangatlo ay ang frontal rainfall. Ito ay kapag ang malamig na hangin ay nakakatugon sa mainit na hangin sa isang weather front. Ang mainit na hangin ay tumataas kaya kapag ito ay bumangga sa malamig na hangin, ito ay tumataas sa itaas nito. Isa ka rin ba sa mga mahilig maligo sa ulan? Pues ito ang dapat mong malaman. Ang tubig ulan ay hindi safe sa ating katawan minsan dahil ito ay maaaring magdala ng bakterya, parasite, virus at mga kemikal na maaaring makapagdudulot ng sakit, lalo na kapag ang ulan ay kasunod ng ilang araw na tuyong panahon. Ayon naman sa mga eksperto, maaari mo lamang inumin ang tubig ulan kapag ito ay direktang nanggaling sa ulap at hindi dumaan sa mga puno o kaya sa bubong. Gayunpaman, ang tubig ulan ay isa sa mga pinakamagandang regalo sa atin ng kalikasan. Hindi lamang ito isang renewable na mapagkukunan, ngunit ilan sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan ay ang mabawasan ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-follow ang aking Facebook page, TikTok at i-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Thank you!